Sa gilid ng isang tahimik na baryo, nakatira si Marlon, isang binatang 20 taong gulang. Payat, sunog ang balat sa araw, at sanay sa hirap ng bukid. Bata pa lang siya, naranasan na niyang mawalan. Pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya'y 10 taong gulang. Mula noon, siya na lang mag-isa sa kanilang kubo. Tahimik na nakaupo sa labas ng kubo. Araw-araw, nagtitinda siya ng gulay sa palengke tuwing anihan. Doon lamang siya kumikita ng kaunti para may makain. Ngunit tuwing dapit hapon, nauupo siya sa tabi ng kanilang maliit na bakuran kung saan dati silang magkasamang nakaupo ng kanyang ama. Sa bawat tanim na palay, bawat sanga ng sitaw, doon niya naririnig ang mga alaala. Ang tawanan ng kanyang ama, ang awit ng kanyang ina, at ang mga pangarap na nayon ay tila napalayo na sa hangin. Isang umaga, nagpasya si Marlon na humanap ng trabaho sa ibang lugar. Bitbit ang maliit na bag at kaunting baon, humarap siya sa daan na puno ng alikabok at mga alaala. Ama, ina, kung nandito lang sana kayo, hindi ako ganito. Umupo siya sa ilalim ng puno ng bayabas, tahimik na humahaplos sa mga tuyong dahon habang tumutulo ang kanyang luha. Ang hangin ay tila nakikinig. Wala siyang masabi kundi ang isang mahinang dasal. Panginoon, kahit saan po, basta may makain lang. Tulungan niyo po ako. Habang naglalakad sa kabilang nayon, napansin niya ang isang matandang lalaki na nahihirapang buhatin ng mga troso. Ang balat nito'y kulubot at ang sombrero'y halos punit na sa katagalan ng panahon. Agad lumapit si Marlon. Lolo, tutulungan ko na po kayo. Baka po mapahamak kayo dyan. Salamat, iho. Doon lang sa may gubat ang bahay ko. Tulungan mo akong dalhin ito. Habang binabagtas nila ang makitid na daan, unti-unting sumisilip ang isang kubong napakaganda at payapa, napapalibutan ng mga halamang hindi pa nakikita ni Marlon. Lolo, napakaganda po dito. Pagkabuhat niya sa huling kahoy, nagpaalam siya. Lolo, ako po'y magpapatuloy na. Malayo pa po ang lalakarin ko. Ngunit pinigilan siya ng matanda. Anak, saan ka pupunta? Bakit tila may lungkot ang mga mata mo? Hindi na nakasagot si Marlon. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Doon niya isinalaysay ang lahat. Ang pagkawala ng magulang, ang paghahanap ng trabaho, at ang gutom na madalas niyang maramdaman. Tahimik lamang ang matanda. Nang matapos si Marlon, dahan-dahan itong lumapit at niyakap siya. Wala na rin akong pamilya, anak. Matagal na akong mag-isa rito. Kung gusto mo, dito ka muna. Mula noon, si Marlon at ang matanda ay naging magkasama sa araw-araw. Nagtutulungan sila sa pagpuputol ng kahoy, pagtatanim, at paglilinis ng paligid. Kapag gabi, sabay silang nagdarasal sa ilalim ng ilaw ng lampara. At sa bawat dasal ni Marlon, naroon pa rin ang pangungulila. Ngunit may kapalit na pagpapasalamat. Ama, ina, may bago na po akong pamilya.
Salamat po. At ang matanda, sa kanyang mga mata, tila nakita ang sarili niyang anak na minsang nawawala. Lumipas ang mga taon, natuto si Marlon ng mga gawain ng matanda. Ang pagtatanim, pag-aalaga ng halaman, at higit sa lahat ang pagmamahal sa buhay, kahit puno ng sugat. At nang dumating ang araw na pumanaw ang matanda, si Marlon ay umiiyak sa tabi ng kama. Mahigpit na hawak ang sombrerong laging suot ng kanyang tinuring na ama. Lolo, salamat po. Hindi ko po kayo malilimutan. Kayo po ang naging sagot sa panalangin kong matagal kong hinihintay. Mula noon, ipinagpatuloy ni Marlon ang buhay sa kubo. Ang mga halamang itinuro ng matanda ay patuloy na tumubo, tila paalala na sa bawat pagsubok, laging may biyayang dumarating sa tamang panahon. Ang kabutihan ay nagbubunga ng bagong pag-asa. Sa gitna ng kawalan, may mga taong ipinapadala ang Diyos, hindi para palitan ng ating pamilya, kundi para ipaalala na hindi pa tapos ang ating kwento.